si Major Pilipines. Yan ho ang tagapagsalita ng Manila Police District. At ang amin hong pagkukwentuhan sa radyo ay may kinalaman doon sa pagkakaaresto sa lalaking nagpanggap na nakidnap. Pero, natalo naman pala sa sugal Anak ka ng kagaw. Sugal, tigilan nyo na yan. Yung mga lulong sa sugal, tandaan nyo itong paalala ko. Kapag ang sugal, hindi nyo tinigilan, naku paw, mapapahamak ang inyong kinabukasan. Lahat ng klase ng sugal as much as possible, atin pong iwasan. Hindi ako niniwala. There is such thing as responsible gaming. Addictive po ang sugal. Tandaan nyo yan. Once na ikaw ay nalulong sa sugal, nanang kupaw, patay kang bata. Okay, eto na. Ang aking makakausap ngayong hapon, Police Major Pilipines, tagapagsalita ng Manila Police District, mga kapuso. May kinalaman nga ito sa pagkakaaresto sa lalaki nagpanggap na nakidnap. Natalo naman pala sa sugal. Nasabi ko nga kanina, kapag ang sugal, hindi nyo tinigilan, tapos ang inyong kinabukasan. Huwag na ho kayong malulong dyan. Maniwala kayo sa akin. 99% na nalulong sa sugal ay napahamak. Okay? Kung mayroon naman nagtatagumpay, napakabihira lang. Kausap natin, Police Major Pilipines para sa latest update sa balita na yan. Major Pilipines, sir, muli, magandang hapon sa inyo. Yes, Karine, isang mapagpalat kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay sa inyong programa ngayon. Okay. Ay, anong nangyari ho dito sa lalaki na ito? Anong latest na? Dito sa nagpanggap na kinidnap pero natalo lang pala sa sugal. Anong latest update na po dyan? Tama kayo, Karine. Bigyan ko lang ng konting background to, Karine. Itong ating suspect, Karine, isang 30 years old na taga Pasampandata na nanunuluyan ito sa May Malate, Manila. Pero taga ano to, Karine? Taga probinsya ng Davao del Norte. Kung saan nga, Karine, noong April 21, nag-report siya sa may barangay dito sa isa sa mga barangay dito sa May Tondo, Manila. At sinasabi niya nga siya ay kinidnap at siya ay kinuha yung kanyang mga pera at binaba siya rito sa kabaan ng Mel Lopez Boulevard o yung kilala natin sa Road 10 dyan sa May Tondo, Manila. Kaya nung nag-report siya sa barangay doon, dinala naman siya doon sa police station, yung nakakasakop doon, yung Rahabago Police Station. At during nga doon sa pag-iimbestiga, sinabi niya na siya ay kinidnap dito sa may isang mall, dito sa may Ermita, Manila, kung saan area ito, doon ng Station 5. Kaya yung mga police natin ng Station 1, sinamahan siya ron sa lugar. At pagdating naman doon, itong mga police natin ng Ermita Police Station, walang sinay na pagkakataon nito, Karine, ay nagkandak ito ng mga backtracking ng mga CCTV, chinek yung lugar. At nalaman, Karine, walang ganung pangyayari. Walang ganung pangyayari na siya ay kinidnap at na-hold up, Karine. At nalaman, Karine, siya pala ay natalo dito sa online gambling na scatter. Naku po. At yung pera, Karine, na nagkakahalang mahigit 65,000 pesos ay intended ito, Karine, pangkuha niya ng visa niya kasi ito ay seaman. At Karine, ayun nga nangyari dito, Karine, dahil dyan doon sa ginawa niya, siya ay naharap dito sa reklamo. Ang pulis na magrereklamo siya sa kanya, Karine. Yun. Magkano ba? More or less yung pera na dali sa kanya na sugal. Ang Karine, yung napatalo niya, Karine, ay 65,000 plus. Wow. Yun ay intended, Karine, para dun sa mga pagpoproseso ng kanyang visa. Kasi nga ito, Karine, ay isang seaman na nandito ngayon pansamantala sa Manila. Ay, yan ang dahilan Naku po, Diyos ko. Talagang marami na akong nakilalang napahamak dyan sa sugal, Major. Kaya ang akin Tama kayo, Karine. Opo, katulad nga po ng binanggit nyo, Karine. Sabi nga, wala po talagang nananalo sa sugal at bilang-bihira po. At sabi ko nga sa ating mga kababayan, panawagan natin, wag na wag nyo pong susubukan, masisira po yung buhay nyo. Tama ka dyan. Pakinggan po ninyo sinasabi ni Major Pilipines. Dahil ito'y para sa inyo Tandaan nyo, pag kayo'y nalulong sa sugal, wasak ang inyong kinabukasan.
Ang sigurado lang Tama yung po kayo, mayaman Karine. sa sugal, Major, ang sigurado lang yung mayaman dyan ay di yung mga kapitalista. Tama kayo, Karine. Sinubukan ko rin po, Karine. Hindi po ako nagsusugal, pero sinubukan ko rin pong sumugal dito po sa aking ex-girlfriend. Natanalo naman po ako. Yun nga po, napangasawa ko na. Ay, iba naman sugal yan eh. Ay, pare-parehas Yun tayo lang, Karine, yun lang po natutunan ko. Pare-parehas tayo sumagal dyan. Kaganda dyan sa sugal na yan, dyan medyo lamang ang panalo mo kaysa sa talo. Tama po kayo, Karine. At sabi ko nga po, tama po yung biro lang po yun. Pero sabi ko nga po, wag po natin subukan itong ganitong bagay. Talagang sa maraming pagkakataon, Karine, hindi lang po ito ngayon nangyari. Marami na pong pangyayari na talaga nakita natin na nasira po yung buhay ng ating mga kababayan. Ay, nasan ngayon yung lalaki na natalo? Ngayon, Karine, naisampa yung kaso sa kanya. Dalawa kasi, Karine, possible niyang maging kaso rito. Kung ito pong kanyang reklamo ay napasumpaan niya, maaari po siya maharap dito sa perjury. Ngayon po, kung hindi naman niya po napanumpaan yung kanyang complaint at yun po, nag-report lang po siya ng mali at nagdulot po ito ng pagka-alarma dito sa mga pulis natin. Kasi yung mga resources natin, Karine, dapat yung mga pulis natin nagpapatrol pa sa kalsada. Na-focus po doon sa kanyang nireport. Pumunta po doon, nag-aksaya po tayo ng oras doon sa kanyang maling pagre-report. Kaya, Karine, kung ang alam ko po, ito pong suspect natin na ito, sinampahan po ito ng unjust vexation. Yun, okay. At tandaan ulit, dadagdagan ko, kay legal, kay illegal ang sugal, sugal po yan at iisa po ang dulo niyan. Okay? Whether legal or illegal, yan ay sugal. At kapag sugal, sira ang inyong kinabukasan. Legal man yan o illegal. Okay? So yung lalaki, paano gagawin? Makukulong na ngayon siya. Karin, ang ginawa po ng pulis, Karin, ipinail na lang po yung kaso sa kanya. At sabi nga, Karin, dito magmistulang, sabi nga nito, aral po ito doon sa ating mga iba pang mga kababayan na wag niyo pong gagawin ito. May kakaharapin po kayong kaso pag ginawa niyo po ito. Ano kanyang motibo? Bakit sinabi niya siya natalo sa sugal? Ano motibo? Karin, ang nabanggit niya po ay natakot siya doon sa kanyang misis dahil nga malalaman na yung pera para nga po sana doon sa pagkuha ng visa ay napatalo niya nga po dito sa scatter o yung online game na po natin na ito. Kaya pala nabanggit nyo kanina na ang inyong sinugalan lang inyong misis. Yung pala yung misis ang dahilan dito ko. Ngayon, alam ko na. Sabi ko, Karin, mas mabigat po yung kakaharapin niya. Bukod dun sa malalaman ng misis niya, yung ginawa niya, meron pa po siyang kaakibat na reklamo naman sa pulisya. Ikaw talaga, Major Philippines. Ibang klase ka rin talaga. Anyway, kumustahin ko yung AOR mo? Kumusta naman yung AOR mo, sir? Yes, Karine, yung ating pagtutugma-tugma, Karine, ng mga krimen. Ngayon po ay week 15 po namin. Nakita po natin doon sa ating index crime natin, o yung 8 focus crime po na binabantay ng Philippine National Police, ay may pagbaba po talaga kami, Karine. Ibig sabihin lang po yun, hindi po kami nagkakamali doon sa mga iba't ibang estratehiyang nilalatag natin kontra krimen. And with that, sir, thank you very much for your time. Mabuhay tayong pare-pareho, sir. Maraming salamat po, Karine, sa pagbibigay ng pagkakataon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, at ng aming pong bagong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at ora mismong serbisyo para po sa Manileño. Isang kalmadong hapon po. Ganyan ho. Si Police Major Philippines, ang tagapagsalita ng Manila Police District.